Alam mo anak, ang pagiging mabuting asawa ay higit pa sa pagmamahal. Dapat palagi kang nandyan para kay Vera. May mga hamon, magkakaroon ng mahihirap na araw. Pero tandaan mong mahalin mo siya palagi. Kahit na mahirap, kahit na maraming humahadlang. Dahil ganyan ko minahal ang iyong ina. Sa hirap at ginhawa, hindi ako umalis sa kanyang tabi, Peter. Kahit minsan, talagang nakakainis na ang kaartihan ng mama mo. Sabi ng ama ni Peter, kaya napalingon siya rito. Natawa naman siya. Tumayo si Peter sa harap ng salamin at inayos ang kanyang tuksido. Hindi siya makapaniwala na dumating na ang araw. Ikakasal na siya sa babaeng bumihag sa kanyang puso. Tumango si Peter. Tatandaan ko po yan, Papa. Salamat po sa lahat. Ngumiti ang kanyang ama at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Alam naming napalaki ka namin ng mama mo ng maayos. Ang swerte ni Vera sa'yo at swerte rin kami sa daughter-in-law namin. Gustong-gusto siya ng mama mo. Mahina siyang tumawa. Unang pakilala niya palang noon kay Vera, nagustuhan na agad ito ng kanyang mga magulang. Wala na rin kasing mga magulang si Vera at tanging mga tita na lang ang nag-alaga. Kaya masaya siya na tinuturing na anak ng kanyang mga magulang si Vera. Nang magsimula ang seremonya, ang puso ni Peter ay napuno ng kaligayahan. Bumukas ang mga pinto at naroon si Vera, naglalakad sa aisle patungo sa kanya. Nang makarating si Vera sa kanya, hinawakan niya ang mga kamay nito. Nagpalitan sila ng mga pangako sa isa't isa. Nanginginig pa nga ang boses ni Peter. Nagsalita siya mula sa kanyang puso. Nangako na magiging kapareha nito, mapagkakatiwalaan at magiging taga-suporta anuman ang dumating sa kanila. Pagkatapos, nang i-anunsyo na opisyal na silang mag-asawa, napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan ang puso ni Peter. Hinalikan niya si Vera at nagpalakpakan ang mga tao. Alam niya nang may lubos na katiyakan na iyon pa lang ang simula ng isang buhay kasama ang kanyang asawa. Kumusta ang araw mo, honey? Tanong ni Peter habang nakataon ng atensyon sa daan. Sinundo niya kasi ang asawa mula sa trabaho. Tumingin si Vera sa kanya. Busy as usual, wala namang bago. Ikaw naman? Ganon din ako. Wala rin naman masyadong problema sa negosyo. Salamat at makakauwi na rin. Nakakapagod. Inabot ni Peter ang kamay nito. Namiss kita. Marahang pinisil ni Vera ang kamay niya at isinandal ang ulo sa bintana. Ako din, kahit maghapon lang naman tayong hindi nagkita. Nang malapit na sila sa isang intersection, bigla na lang may tumawid na dalaga sa kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ni Peter at mabilis na tinapakan ng preno. Ano yun? Bulalas ni Peter at lumingon sa asawa niya. Ayos ka lang, Vera? Tumango naman ito at halatang nagulat din. Oo, ayos lang. Tingnan mo, baka nabangga natin. Lumabas si Peter sa sasakyan. Nakaupo ang babae sa kalsada at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sumugod si Peter sa tabi nito. Yumuko at marahang ipinatong ang isang kamay sa balikat. Okay ka lang ba? Tanong ni Peter at puno ng pag-aalalang boses. Natamaan ka ba? May sugat ka ba? Tumingala sa kanyang babae. Maputlang mukha at mababaw ang hininga. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ako natamaan. Wala akong sugat. Hindi ko nakitang sasakyan. Basta hindi ko napansin. Lumabas na rin si Vera. Mukhang nashock siya, Peter. Dalhin kaya natin sa ospital para ma-check. Bago pa makasagot si Peter, bigla siyang niyakap ng dalaga. Mahigpit na dumikit ang katawan nito sa kanya. Nanlaki tuloy ang mga mata niya sa gulat. Salamat. Maraming salamat. Umiiyak na sabi ng babae. Hindi niya alam kung paano tutugon dito. Okay lang pero please. Pero parang hindi siya narinig ng dalaga. Lalong humigpit ang pagkakakapit nito sa kanya. Tinangka ni Peter na dahan-dahang humiwalay, ngunit hindi talaga siya binitiwan. Miss, ayos lang talaga. Hindi ko alam bakit ka nagpapasalamat pero dadalhin ka na lang namin sa ospital para sure. Sabi ni Peter at sinusubukang pakalmahin ito. Maya-maya ay nawala ng malay ang dalaga, kaya mabilis na sinalo ni Peter. Vera, tulong! Agad na sumugod si Vera sa kanyang tabi.
Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Tumango si Peter. Sige, dalhin natin siya sa kotse. Sa tulong ni Vera, maingat nilang binuhat ang babae at inilagay sa backseat ng sasakyan. Pagdating sa ospital, tinulungan nila ang babae sa loob. Matapos makumpirma na stable na naman ito, umalis na lang din sila. Sila na lang ang nagbayad ni Vera sa hospital bill ng dalaga. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi maiwasan ni Peter na mapansin ang tahimik na tensyon sa pagitan nila. Biglang naging tahimik si Vera. Nakahalukip-kip ito at ang tingin ay nakatuon sa mga nadaraan ng ilaw sa labas. Honey, ayos ka lang ba? Tanong ni Peter. Mukhang medyo tahimik ka. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Vera. Medyo naiinis lang. Naiisip ko kasi na niyakap ka ng babae kanina ng sobrang higpit na para bang kakapit siya sa'yo habang buhay. Akala ko nga magiging tuko na siya sa'yo. Tumaas ang isang kilay ni Peter at natuwa sa reaksyon nito. Nagsiselos bang asawa ko? Inirapan siya ni Vera at hindi agad nakasagot. Humalakhak si Peter at marahang hinigit ang braso nito nang matraffic sila. Huwag kang mag-alala, honey. Iyong iyo ako. Lahat. Ang babaeng yon, isang estranghero lang na nangangailangan ng tulong. Wala nang iba pa. Alam ko. Mahinang sabi ni Vera. Kaya lang, sobrang clingy niya. Ayoko ng mga ganoong babae. Lalo na kung alam naman nilang may girlfriend o asawa na. Hindi napigilang tumawa ni Peter. Mahal kita, Vera. Ikaw lang ang nakakaakit sa akin. Magilaw na ngumiti si Vera. Mahal din kita. Marahang pinisil ni Peter ang kamay nito. At huwag mong kalimutan, asawa kita. Walang sino man ang hahalili sa'yo. Kontentong buntong hininga ang pinakawalan ni Vera. Wala talaga kasi kapag nagloko ka, hindi na ako magpapakita sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na iwan ka. Hindi mangyayari yun, Vera. Usal ni Peter. Hindi hibang si Peter para pakawalan pa ang kanyang asawa. Kay Vera lamang siya nakakaramdam ng kapayapaan at tahanan bukod sa kanyang pamilya. Alam niyang si Vera ang kanyang mahal at walang makakapagpabago nun. Peter, ano na? Natatawang sabi ng kaibigan niyang si Mark at mahina siyang hinampas sa likod. Kailan niyo balak magkaroon ng anak ng asawa mo? Alam mo, dapat magkaanak na kayo ni Vera. Sure ako, magiging mabuti kayong mga magulang. Saka para hindi kayo mainggit sa amin, kami ng asawa ko, nakakadalawa na. Napag-usapan na namin yan. Napatingin siya kay Vera na nakaupo sa sofa kasama ang asawa ni Mark. Mga busy lang talaga kami sa trabaho ngayon. Pareho kaming abala. Parang wala nang sapat na oras para sa anumang bagay. Tumango naman si Mark. Naiintindihan ko yon. Pero iba talaga pare kapag may anak na. Marami talagang magbabago. Kapag may anak ka, kahit wala kang sure na plano, gagana pa rin kasi gusto nyong gawin lahat para sa anak ninyo. At maniwala ka sa akin, ang saya na dulot ng mga anak sa buhay. Hindi mo may kukumpara sa anumang bagay. Tumawa si Peter. Oo, alam ko naman yun. Pero kapag pareho kaming nakakauwi ni Vera, pareho kaming pagod na pagod. Gusto na lang naming humigat, magkayakap na matulog. Napailing si Mark. Mahina ka pre. Kahit pagod ako, nakakagawa ko ng paraan makipaglabing-labing sa asawa ko. Sira ulo ka. Natatawang sabi ni Peter. Tigilan mo ako. Huwag mo akong bigyan ng lecture. Sa pagkakatanda ko, magaling pa ako lumambing kay Vera. Wala lang talaga kaming oras magpagod pa. Naawa rin naman ako sa asawa ko kung mas papagurin ko pa. Hindi ako katulad mong walang awa. May pilyong ngiti naman si Mark. Ginawa mo naman akong masamang asawa. Ang sinasabi ko lang, pareho kayong workaholic. Pilitin yung magkaroon ng anak para hindi puro career ang inaatupag niyo, Peter. Hindi nyo namamalayan, nalipasan na kayo ng panahon. Maganda rin na ang tinatrabaho nyo ngayon, may mga anak na makikinabang. Pamilya na kayo ni Vera. Nakaramdam si Peter ng pananabik sa kanyang dibdib. Muli siyang tumingin kay Vera at tila lumambot ang puso niya. Habang kausap nito ang mga anak ni Mark, bigla niyang nailarawan si Vera kung paano magiging isang ina. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Peter. Subalit lahat ng yon,
unti-unting guguho dahil sa isang balita tungkol kay Vera. Good night, honey. Sabi ni Peter at humiga sa tabi ni Vera. Hindi ito sumagot, tahimik lang ito at tulala. Karaniwang nag-uusap sila tungkol sa isang bagay na kalokohan o nagmumuni-muni sa kanilang araw bago matulog. Ngunit ng gabing yon, napakatahimik ni Vera. Nararamdaman niya ang lungkot nito at hindi niya alam kung bakit. Vera? Marahang bulong ni Peter sa asawa. Anong nasa isip mo? Kanina ka patahimik, honey. Hindi agad ito nakasagot. Nakatalikod ito sa kanya. Naninikip ang dibdib ni Peter. Nararamdaman na may mali. Makalipas ng ilang saglit, humarap ito sa kanya. Medyo nanginginig ang mga labi ni Vera at pinipigilan ng mga luha. Pumunta ako sa ospital ngayon, mahinang sabi ng asawa niya at medyo nanginginig ang boses. Para makita ang OBGYN ko, nagpa-check up ako, Peter. Hinawi niyang isang hibla ng buhok sa mukha nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nasamahan kita. Anong sabi ng doktor? Si Doc, sinabi niya na mahihirapan akong magkaroon ng anak. Pag-amin ni Vera. Napakaliit na chance raw, Peter. At kahit na mabuntis ako, maaaring maging risky dahil reproductive system ko raw ang may problema. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Nakaramdam si Peter ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Inabot niyang asawa, hinila sa kanyang mga bisig at niyakap ng mahigpit. Pinipigilan niyang kanyang emosyon. Ayaw niyang magdulot ng kahit na anong guilt kay Vera. Honey, I'm sorry. Bulong ni Peter. Marahang umiyak si Vera sa kanyang dibdib. Nanginginig ang katawan nito sa bigat ng mga sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa nitong umatras. Tumingala sa kanya at may bahid ng luha sa mga pisngi. Sinabi ni Doc na mayroon akong ilang mga bara sa fallopian tubes ko. Patuloy ni Vera. At may problema rin daw ako sa matres. Maliit lang daw ang chance ko na mabuntis naturally. At kahit na mangyaring mabuntis nga ako, may risk na manganib ang buhay ko. O malaglag lang ang bata. Tahimik na nakinig si Peter. Tila nadudurog ang kanyang puso para sa asawa. Nasasaktan siya para kay Vera. Mabigat para sa kanya na hindi nito kayang magbuntis. Pero batid niyang mas mahirap yon para sa kanyang asawa. Hinawakan ni Peter ang mukha ni Vera sa kanyang mga kamay at pilit na sinalubong ang tingin nito. Nagpatuloy ang asawa niya. Pero sabi niya may chance pa naman. Pwede pa naman daw magamot. Hindi nga lang daw magiging madali. Maaari pa akong mabuntis. Pero hindi lang natin alam kung kailan. Hindi namin alam kung gaganang paggamot o kung gaano katagal. Sorry talaga. Vera, malumanay na sabi ni Peter at puno ng lambing ang boses. Huwag kang humingi ng sorry. Malalampasan natin to ng magkasama. Hindi ka nag-iisa. At kahit anong mangyari, mahal kita. Walang magbabago doon. Isang mahina at basag na hikbi ang pinakawalan ni Vera. Mahigpit na nakahawak sa sando niya ang mga kamay nito. I'm sorry, Peter. Gusto kong bigyan ka ng isang pamilya. Gusto kong ibigay sa iyo ang mga bata na lagi nating pinapangarap. Sorry kung nabigo kita. Marahan niyang hinalikan ang noo nito at hinila papalapit. Vera, hindi mo ako binigo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Naibibigay mo na sa akin ang lahat ng gusto ko at nandito ako palagi. May anak man tayo o wala, magiging okay tayong dalawa. At kung kailangan ng maraming oras bago tayo magkaroon ng anak, handa ako maghintay. Maaring hindi madali ang hinaharap at napakaraming mga hindi katiyakan. Ngunit sa sandaling yon, alam ni Peter na sapat ang kanilang pagmamahalan upang harapin ang anumang dumating sa kanila. Gayunpaman, may mga darating sa buhay nila na kahit anong gawin, tila kay hirap takasan. Peter, ito nga pala si Mabel. Pakilala ni Vera sa kasama nitong dalaga. Anak ng dating katulong ng mga auntie ko. Kailangan kasi ng trabaho kaya dito muna siya bilang kasambahay. Binati naman agad siya ni Mabel. Magandang umaga po, Sir Peter. Tumango lang si Peter at lumapit na sa kanyang asawa. Good morning, honey. Wala kang pasok ngayon? Ngumiti naman si Vera. Wala. Sa mga lumipas na araw, hindi niya naman napapansin si Mabel.
Okay lang sa kanya kahit may katulong o wala. Pero mabuti na lang din na mayroon dahil malaki ang bahay nila para linisin. Subalit, may kakaiba talaga siyang napapansin kay Mabel. Talaga? Nagkita na tayo nun? Tanong ni Peter kay Mabel. Tumango naman ito at ngumiti. Apo sir, ako po ang tinulungan niyo ni Ma'am Vera dati. Dinala niyo pa nga po ako sa ospital. Ako po yung muntik niyo na pong mabangga. Hindi ko po kayo makakalimutan. 14 years old pa lang po ako noon. Maraming salamat nga po pala ha. Tumango na lang si Peter. Hindi ka na namin natatandaan ng asawa ko. Palakaibigan siya at hindi masungit, pero hindi niya magawa kay Mabel. Iba kasi ang nararamdaman niya sa bagong kasambahay nila. Si Peter pa naman ang klase ng lalaki na mabilis nakakaramdam kung anong tingin sa kanya ng tao. At pakiramdam niya, may gusto sa kanya si Mabel. Subalit hindi binibigyan ni Peter ng kahulugan. Baka naman simpleng paghanga lang yun ng dalaga. 17 pa lang naman si Mabel pero malaking bulas at kung titingnan, parang kasing edad lang ng asawa niya. Gayunpaman, bata pa rin ang turing niya sa kasambahay, kaya binabaliwala niya na lang. Pero sa pagtagal ni Mabel sa kanila, sobrang hirap baliwalain. Hindi na siya komportable. Ayaw niya namang paalisin dahil sinabi ni Vera na kailangan nga ni Mabel ng trabaho. Ang mga titig kasi nito, hindi lamang magalang, kundi matindi at mas nagtatagal. Sa tuwing uutusan niya ito, ang mga mata nito ay tila nananatili sa kanya ng kaunti at bigla na lang may naglalaro ng ngiti sa mga labi ni Mabel. Pwede bang sa bahay na lang ni na mama at papa si Mabel? Tanong ni Peter sa kanyang asawa isang gabi. Kumunot ang noon nito. Bakit naman? Hindi mo na ba gustong may kasambahay dito? Hindi naman. Naisip ko lang, hindi naman natin talaga kailangan ng kasambahay. Pwedeng magpatawag na lang tayo ng cleaner. Sabi ni Peter. Sandaling nag-isip si Vera. Hindi ako sigurado, honey. Okay lang naman sa akin na nandito si Mabel kasi may gumagawa na ng gawaing bahay. Malaki kayang bahay natin at umuwi na tayong may luto ng pagkain. Saka medyo mahiyain kasi si Mabel, sabi ng mga auntie ko. Baka mahirapan lang siya kay mama. Alam mo naman yon, mitikulosa sa mga gamit. Pili lang talagang mga kasambahay. May pagka-clumsy pa naman itong si Mabel, baka masabon lang ni mama. Marahan na lang tumango si Peter. Malamang nag-o-overthink lang siya sa mga bagay-bagay. Kung tutuusin, katulong lang naman si Mabel. Walang dapat ipag-alala. Sir Peter, tawag ni Mabel sa kanya nang mailapag ang kape sa lamesa. Napansin kong marami ka pong ginagawa kamakailan. Gusto mo ba ng masahe? Pangtanggal stress po, sir. Napakurap si Peter, halatang nagulat sa alok. Kakaibang pakiramdam niya na ang isang kasambahay ay nag-aalok ng ganong personal na serbisyo. Nag-alinlangan si Peter. Sinusubukan niyang mag-isip ng isang magalang na paraan para tumanggi ng hindi nakaka-offend. Hindi, salamat Mabel. Sabi na lang ni Peter. Tila naintindihan ni Mabel at magalang itong tumango. Sige po, Sir Peter. Sabihan mo lang ako kung magbago ang isip mo. Sa pag-alis ng dalaga, hindi maalis ni Peter ang pakiramdam na si Mabel ay sabik na paluguran siya palagi. Pinaalalahanan niya ang sarili na imahinasyon niya lang ang lahat. Walang dahilan upang isipin niya na sinusubukan siyang akitin ni Mabel. Na-stress lang siguro siya sa trabaho, kaya panay ang pag-overthink niya. Peter, okay ka lang? Tanong ni Vera nang mapansing malalim ang iniisip niya. Ang tahimik mo, kanina pa ako nagsasalita dito. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa asawa. Okay lang ako Vera, medyo pagod lang. Tumaas ang isang kilay ni Vera na halatang hindi kumbinsido. Sure ka? Medyo tahimik ka lately. May gumugulo ba sa isip mo? Marahan siyang umiling. Wala naman. Yumakap si Vera sa kanya, kaya agad niyang pinahiga sa braso ang asawa niya. Well, iniisip kong kumuha ng hardinero, honey. Gusto ko talagang gawing maganda ang bakura natin. Naiinggit kasi ako sa garden ng friend ko. Ang ganda tingnan ng bahay nila Peter kasi maganda ang garden. Sa tingin ko, isang magandang ideya yan, Vera. Sabi niya na lang. Matamis na ngumiti sa kanya sa Vera. I love you, honey. Good night. Hinaplos niya ang buhok nito. I love you too. Good night, honey.
Ngunit habang nakahiga siya roon sa tabi ni Vera, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nagbago sa kanilang tahanan. Ayaw niyang maapektuhan noon ang kanyang buhay. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi niya ito maaaring baliwalain magpakailanman. Ako po si Emmanuel. Ako po ang bagong hardinero, Sir Peter. Tumangon na lang siya sa hardinero. Nawala ng pag-aalala niya na baka inaakit siya ni Mabel. Napansin niya kasi kung paanong nagiging close ang kasambahay nila sa hardinero. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Ngunit lahat ng yon ay malapit ng magbago. Honey, mamimiss kita. Huwag ka na lang kayang pumunta. Sabi ni Peter sa kanyang asawa. Tumawa naman si Vera. Kailangan kong pumunta sa team building namin. Lagot ako sa boss ko. 4 days lang naman kami ron. Lagi rin akong tatawag sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Peter. Fine. Mag-ingat ka ron ha. Kumain ka rin sa tamang oras. At oo nga pala, may pupuntahan akong despedida party para sa kaibigan ko. Kilala mo naman yon. Oo, Peter, kilala ko. Pwedeng uminom pero wag magpapakalasing ng sobra, okay? Magmamaneho ka pa pauwi. Hinalikan siya ni Vera. Sige na, bababa na ako. I love you. Sa mga araw na wala si Vera, talagang namimiss niya ito. Kaunting panahon lang naman pero parang hindi siya makatulog ng maayos kapag wala sa tabi nito. Ayaw niya namang maging sobrang clingy dahil gusto niyang mag-enjoy si Vera kasama ang mga katrabaho. Isang gabi, umuwi siyang tipsy at medyo nahihilo pa dahil sa alak. Gusto niya nang matulog. Binuksan niyang ilaw pero hindi naman mabuhay. Malakas pa tong ilaw kanina. Bakit wala? Nagtataka niyang tanong. Gumapang siya sa ilalim ng kumot. Nagulat siya pero nang maamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng pabango at body wash ng asawa, mahigpit niya itong niyakap. Vera, sinurpresa mo naman ako. Namiss kita ng sobra, honey. Marahan niyang hinalikan ng batok nito. Maaga ka palang nakauwi. Akala ko mananatili ka sa team building event hanggang sa Lunes. Wala siyang sagot na natanggap. Gusto ni Peter na nayayakap niya na ulit ang kanyang asawa. Mas lalo niya itong niyakap ng mahigpit at bumulong ng matatamis na salita sa tenga nito. Marahan niyang hinalikan ang mga labi ni Vera at ninanamnam ang kanilang pagkakalapit. Ngunit nang magising si Peter kinaumagahan, tumama sa kanyang katotohanan. Napakurap siya at dahan-dahang bumangon. Nilingon niya ang babaeng nakahiga sa tabi niya. Umaasang makikita niyang mukha ni Vera. Mabilis siyang napaatras. Mabel? Gulong-gulang isip niya. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Suot pa ni Mabel ang damit ng kanyang asawa at ang bango ng pabango ni Vera ay naaamoy niya sa katawan nito. Maya-maya ay nagising si Mabel. Good morning, Peter. Mabel! Sigaw niya at punong-puno ng galit. Anong ginagawa mo sa kama namin ng asawa ko? At bakit suot mo ang damit niya at pabango ni Vera? Mabilis na kumuha ng bathrobe si Peter at isinuot yon sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang may nangyari sa kanila. Hindi niya matanggap dahil wala naman siyang balak pagtaksilan ang kanyang asawa. Ngumisi si Mabel at tumayo sa kama. Bakit nagagalit ka? Huwag mong sabihing hindi ka nag-enjoy kagabi. Rinig na rinig ko ang ungol mo kagabi. Sarap na. Manahimik ka, Mabel. Galit niyang sigaw rito. Nakakasuka ka. Napakabata mo pa pero ganyan ka na. Hindi kita papatulan. Tumugon ako sa'yo dahil inakala ko na ikaw ang asawa ko. Sinadya mo to. Plano to, hindi ba? Kasi bakit mo susuotin ang damit at pabango ng asawa ko? At bakit pundi ang ilaw? Tiningnan ni Peter at napamura nang makitang wala roon ang bumbilya. Anong ginawa mo? Namuo ang mga luha ni Mabel. Ginawa ko lang naman to dahil mahal kita. Matagal na kitang mahal, Peter. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gustong-gusto na kita. Pero hindi mo ako mapansin. Kahit anong pang-aakit ang gawin ko sa'yo, palaging kay Vera ang paningin mo. Mas lalong bumaha ang galit sa kanya. Baliw ka ba? Kay Vera lang talagang paningin ko dahil siya ang asawa ko. At kahit pa ulit-ulit mo kong akitin, hindi ako papatol sa'yo, Mabel. Naiyak na sa harap niyang kasambahay. Ang sakit mong magsalita. Mas maganda at mas bata naman ako kay Vera. Bakit siya pa rin ang mahal mo? Itinuro ni Peter ang pinto.
Umalis ka rito. Ayokong makita ka pa sa pamamahay ko. Ayaw umalis ni Mabel at gusto pa siyang hawakan. Kaya hinilan niya na ito palabas. Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita sa bahay na to. Nagsisisi ako na hindi pa kita pinalis nung una pa lang. At huwag mong iisipin na tuwa ko sa nangyari sa atin. Hindi ako masaya dahil dering-deri ako. Pagkasara niya ng gate, kinalampag pa yun ni Mabel. Napatingin siya sa hardinero. Huwag kang mangingialam dito. Tumango naman si Emmanuel. Masama niya itong tiningnan pero yumuko lang ito. Nang makabalik sa loob, napabuntong hininga siya. Para siyang maiiyak sa mga nangyari. Hindi matanggap ni Peter na nakagawa siya ng ganoong kasalanan sa kanyang asawa. I miss you, Vera. Bulong ni Peter at mas niyakap ang asawa niya. Mahal na mahal kita. Tumawa ng mahina si Vera. Na-miss din kita, Peter. Simula nang umuwi ako, panay ang lambing mo at parang takot ka na mawala ako kung makayakap ka sa akin, honey. Bakit parang ang seryoso mo bigla? Okay ka lang ba? May nangyari ba? Pilit nang umiti si Peter. Wala naman. Iniisip ko lang kung gaano kita kamahal. Saka natural na matakot akong mawala ka. Mahal kita at asawa pa. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Muling tumawa si Vera at ipinatong ang ulo sa dibdib niya. Nga pala, nasan si Mabel? Parang hindi ko siya nakikita. Hindi niya masabi kay Vera ang totoo na pinalis niya si Mabel pagkatapos ng nangyari. Hindi niya maipapaliwanag rito ang guilt na nanonood sa kanya o ang madilim na lihim na pilit niyang itinatago. Mabel, umalis na siya. Sabi ni Peter. Hindi siya nagpaalam. Nag-impake na lang siya at umalis. Baka may nahanap na ibang trabaho. Kumunot ang noo ni Vera. Talaga ba? Ang weird niya, ha? Napalunok si Peter. Hayaan mo na lang. Nagkibit balikat si Vera at tinanggap ang sagot niya. Sige na nga, nakakasama lang siguro ng loob kasi hindi siya nagpaalam. Tumango lang si Peter. Nasa ibang lugar ang isip niya. Mas hinigpitan niya pa ang yakap dito. Peter? Mahinang sabi ni Vera at malambing ang boses. Bakit mo pinalitan ang kama natin? I mean, ibang lahat dito. Bagong sheet, bagong kulay, bagong interior. Bakit? Naninikip ang dibdib ni Peter. Batid niyang napapansin talaga yon ng kanyang asawa. Pinilit niyang baguhin ang design ng buong silid. Inaalis ang bawat bakas ng nangyari sa pagitan nila ni Mabel. Binago niya ang kama at ang mga kagamitan. Ayaw niyang nadudungisan ng mga ginawa nila ni Mabel ang kwarto nila ng kanyang asawa. Naisip ko lang na nangangailangan ng mas light na kulay ang kwarto. Saka naisip ko rin na ipagawa ko habang wala ka para ma-surprise ka naman. Saad ni Peter na parang wala lang. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinusubukang itaboy ang mga alaala. Hindi niya hahayaang madungisan noon ang buhay nila ni Vera. Gusto ko lang na maayos ulit ang lahat. Bulong ni Peter nang makatulog ng asawa niya. Hinalikan niya ang noo ni Vera. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para maitama ang nagawa ko. Buburahin ko lahat para hindi tayo masirang dalawa. Nangako si Peter na dadalhin niya ang lihim na yon magpakailanman. Hindi niya kakayanin kapag nabunyag ang katotohanan na pilit niyang ibinabaon. Subalit kahit anong pagtatago ang gawin ni Peter, talagang lalabas pa rin ang lahat sa kanila ni Mabel. Mabel, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Peter. Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang magpapakita? Pumasok si Mabel nang hindi naghihintay ng imbitasyon at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Peter, may importante akong sasabihin sa'yo. Naramdaman ni Peter ang pawis ng kanyang mga palad habang nakakaramdam ng takot. Ano pa ba yun? Buntis ako, Peter. Mahina nitong sabi. Dinadala ko ang baby natin. Parang may sumapak sa kanya nang marinig iyon. Napaatras siya at mabilis na lumayo kay Mabel. Hindi niya yun matanggap. Nagkamali siya pero hindi niya naman sinadya at sobrang parusa naman yata yon para sa kanya. Hindi yan totoo. Nauutal na sabi ni Peter. Hindi, nagsisinungaling ka. Hindi pwedeng mabuntis kita. Lumambot ang mukha ni Mabel, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi ako nagsisinungaling, Peter. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi ba't gusto mong magkaroon ng anak?
Eto na nga may baby na tayong dalawa. Huminga ng malalim si Peter at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Gusto ko ng baby pero hindi sa'yo. Kung anak ko talaga yan, pananagutan ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay mananatili ka sa buhay ko. Kailangan mong umalis, Mabel. Hindi ka maaaring makita ni Vera dito. Ayokong malaman niyang tungkol dito. Ano? Naiiritang sabi ni Mabel. Hindi ako papayag na itago mo lang kami ng anak mo sa baog mong asawa. Dinuro ni Peter ang mukha nito. Manahimik ka. Wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng asawa ko, lalong-lalo na sa harap ko. Hindi ka matutuwa sa gagawin ko. Umalis ka na muna. Saka na lang kita kakausapin tungkol sa bata. Tinalikuran siya ni Mabel, pero bago pa man siya makarating sa pinto, lumabas na si Vera. Agad na nagliwanag ang mukha nito nang makita si Mabel. Mabel? Nakangiting sabi ni Vera. Saan ka pumunta? Ilang linggo kang nawala nang walang sinasabi. Tumingin si Mabel sa kanya. Si Peter, pinalis niya ako. Sinabihan niya akong umalis na rito at wag nang magpakita pa. Nalilito ang ekspresyon ni Vera. Tumingin ito mula kay Mabel hanggang sa kanya. Halatang naghihintay ng paliwanag ang asawa niya. Ano ang sinasabi niya, honey? Tanong pa ni Vera. Ibinuka ni Peter ang kanyang bibig, ngunit bago siya makapagsalita, naunahan na siya ni Mabel. Buntis ako. Si Peter ang ama. Mabel! Malakas na sigaw ni Peter. Hindi makapaniwala ang mukha ni Vera. Anong sinabi mo? Buntis ka at ang asawa ko ang ama? Mabilis na lumapit si Peter kay Vera. Desperadong hinawakan ang mga braso nito. Sorry talaga, Vera. Hindi ko ginusto to. Hindi ko alam kung anong nangyari. Please, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ngunit humiwalay si Vera sa kanya at umiiling-iling. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo sa akin to, Peter. Bago pa siya makapagsalita, sinampal na siya ng kanyang asawa. Nang tingnan niya si Vera, malayang tumulo ang mga luha nito. Namalaya niya na lang na tumakbo na ito papalayo sa kanya. Vera, please. Sigaw ni Peter, ngunit huli na ang lahat. Sumakay ito sa sasakyan at umalis. Huwag mo na siyang habulin, bulala sa kanya ni Mabel. Namumula ang mukha ni Peter sa galit. Ikaw, sinira mo ang lahat. Isa kang makasarili, mapagmanipulang babae. Gusto mo lang sirain ang pagsasama namin ng asawa ko. Hindi nagpatinag si Mabel sa kanyang sinabi. Peter, wag mo na siyang sundan. Hayaan mo na siya. Kung ayaw niya, edi wag. Hindi niya kailanman maiintindihan tong sitwasyon nating dalawa. Kailangan mong mag-focus sa baby natin ngayon. Siya lang ang mahalaga ngayon. Saka ako. Nag-alab ang galit ni Peter. Sa tingin mo, hahayaan kitang sirain lahat ng meron ako kay Vera? Aalagaan ko ang baby pero hindi ibig sabihin na tatanggapin kita sa buhay ko. Lumabas si Peter ng bahay. Hahanapin niya si Vera. Kailangan niyang magpaliwanag at humingi ng tawad sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa isa pang sasakyan, padabog niyang isinara ang pinto. Hindi siya sigurado kung huli na ba para ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi siya maaring umupo na lang at walang gawin. Kailangan niyang subukan. Hindi niya kayang mawala si Vera. Hindi sa ganoong paraan. Hindi na siya nahirapang maghanap. Tumawag ang kanyang papa at sinabi na nandoon si Vera. Nagpapasalamat siya na kapag may problema sila, sa mga magulang niya ito pumupunta. Pagpasok ni Peter, naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Hindi ito nagsalita nung una, ngunit malinaw ang pagkabigo sa paraan ng pagpikit ng mga mata nito. Peter! Madiin na sabi ng kanyang ina. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero walang sinasabi sa amin ng papa mo si Vera. Umiiyak siya, nagagalit at wala akong ideya kung ano ang ginawa mo sa kanya. Pero wala akong pakialam sa pinag-awayan ninyo dahil gulo ninyong mag-asawa yan. Naiinis lang ako na sinaktan mo ang pinakapaborito kong manugang. Ano ka ba naman? Pinaiyak mo si Vera. Napayuko na lang si Peter nang hihina sa lahat ng nangyayari. Kailangan mong ayusin yan, Peter. Patuloy ng kanyang ina. Kailangan mong ayusin ito at umuwi na kayo sa inyo kinabukasan. Hindi pwedeng nilalayasan ka ng asawa mo. Kilala ko si Vera at hindi siya ganito.
Siguradong mabigat ang ginawa mo. Hindi namin kayo pipiliting sabihin, pero maghihintay kami ng papa mo. Tumango si Peter. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Nagtungo na siya sa hagdanan. Nang marating niya ang dating kwarto niya noon, nakita niya si Vera. Umiiyak pa rin ito, kaya parang nadurog ang puso ni Peter. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit at lumuhod sa harapan nito. Tumutulo na rin ang mga luha sa kanyang mukha. I'm sorry. Bulong ni Peter at pilit na inabot ang nanginginig na mga kamay ng asawa niya. Vera, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang nangyari. Tinago ko kasi natatakot ako na mawala ka. Hindi ko alam na magbubunga ang pagkakamaling yon. Please, hayaan mo lang ako magpaliwanag. Makinig ka muna. Hindi siya nalingon ni Vera. Hindi ito nagsalita. Lalong nadurog ang puso ni Peter habang nakaluhod pa rin sa harapan nito. Desperado siya na may sabihin man lang ito. Parang mas gusto niya pang sapakin at sampalin ni Vera kaysa ganoon ang pagtrato nito sa kanya. Please, Vera. Pagmamakaawa ni Peter. Lasing ako. Galing sa party ni Charlie at si Mabel. Hindi ko alam na may plano siya. Inaakit niya ako nung una. Napapansin ko na. Binaliwala ko lang kasi simpleng paghanga lang ang inaasahan ko. Pero nang gabing yun, nang nasa team building ka, akala ko umuwi ka na. Hindi ko rin nabuksan ang ilaw sa kwarto natin dahil tinanggal niyang bumbilya. Akala ko ikaw siya dahil suot niyang ang lingerie mo at pabango. Madilim at hindi ko siya makita ng malinaw. Akala ko ikaw yun at pag-iising ko nakita ko siya doon. At hindi ako makapaniwala na nagkamali na lang ako ng ganun. I'm sorry, Vera. Please. Huminto si Peter dahil nasasamid na siya sa paghikbi habang nagsasalita. Binago ko lahat ng nasa kwarto natin dahil hindi ko kayang magstay doon pagkatapos ng nangyari. Hindi ko makayanan ng ideya ng lugar natin. Ang kwarto nating dalawa, nadungisan lang ng mga ginawa ko. Ayoko yun. Nung gabing yun, parang may naglagay ng dumi sa lahat ng binuo nating mga alaala sa kwarto. Nanatiling tahimik si Vera. Pinunasan ni Peter ang kanyang mga luha. Hindi niya kakayanin na mawala ang kanyang asawa. Ngunit alam din niya na nakagawa siya ng isang bagay na hinding-hindi na mababawi pa. May relasyon ba kayo ni Mabel? Kabit mo ba siya? Mahinang tanong ni Vera. Mabilis siyang umiling at mas humigpit ang hawak niya sa mga kamay nito. Wala, Vera. Hindi ganun yun. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi ko mahal si Mabel. Pagkakamali lang ang nangyari. Please, maniwala ka sa akin. Walang sinabi si Vera. Naghintay si Peter ngunit hindi ito muling tumugon. Hindi niya inaasahan na mapapatawad siya nito kaagad. Pero umaasa siyang sanay huwag siyang iwan ng kanyang asawa. Hindi na nakatiis, tumayo si Peter at mahigpit na niyakap si Vera. Ibinaon niya ang mukha sa leeg nito. Nanginginig ang katawan niya habang umiiyak sa harap ng kanyang asawa. Sorry talaga, Vera. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Mahina niyang sabi. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Pero please, wag mo kong iwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa mahabang sandali, walang sinabi si Vera. Humigpit ang hawak ni Peter sa asawa niya. Pero nang marahan itong hinagod ang kanyang likod, parang nakaahon siya sa malalim na dagat. Napabuntong hininga si Vera. Gusto ng mga magulang mo na maghapunan tayo dito ngayong gabi. Gusto nilang dito muna tayo magpalipas ng gabi. Tumango si Peter sa balikat ni Vera. Ayaw niya nang bitiwan ang kanyang asawa. Alam niyang hindi pa siya napapatawad nito pero sapat na sa kanyang hindi ito nakikipaghiwalay sa kanya. Kinabukasan, umuwi na sila ni Vera. Hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Kaso, natigilan si Peter nang makita si Mabel sa loob ng bahay. Nakaupo ito sa harap ng dining table. Kumakain ito ng almusal at kaswal pang humihigop ng kape. Bago pa makapagsalita si Peter, nagsalita na si Vera. Malamig at kontrolado ang boses nito. Mabel, ang kapal naman yata ng mukha mo na kumain pa ng almusal dito. Anong ginagawa mo rito? Tumingala si Mabel at nagkukunwaring nagulat. Magandang umaga, Vera. Nag-breakfast lang naman ako. Anong masama? Nagugutom kami ng baby ko.
Ikaw, may baby ka ba? Oo nga pala, wala kang baby. Hindi mo kasi kayang magbuntis. Naramdaman ni Peter ang pagtaas ng tensyon. Huwag kang umasta ng ganyan. Umalis ka na. Saka na lang tayo mag-usap tungkol sa bata. Binitiwan ni Vera ang kamay niya. Kalmadong lumapit ang asawa niya kay Mabel. Wala namang ibang ginawa si Mabel, kundi ang maupo pa rin doon at ipakita ang mapang-asar nitong ekspresyon. Walang ibang salita, sinampal ni Vera si Mabel sa mukha. Namula ang pisngi ng dati nilang kasambahay. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Hindi muna umimik si Peter at nakatitig lang kay Vera. Anong ginawa mo? Wag mo na akong hahawakan ulit. Galit na sabi ni Mabel. Nakalimutan mo na ba? Dinadala ko ang baby namin ni Peter. Paano kapag may nangyaring masama sa baby ko? Ha? Tumaas lang ang isang kilay ni Vera. Sa tingin mo ba na ang pagbubuntis mo nagbibigay sa'yo ng kontrol sa bahay na to at sa buhay ng asawa ko? Buntis ka sa anak ni Peter, pero hindi ka gagawing asawa o reyna sa bahay na to ng anak mo. Isa ka lang desperada, malanding babae na nagpapanggap na ako para lang makasiping ang asawa ko. Ngumisi si Vera at humalukip-kip. Kawawa ka naman, Mabel. Kailangan mo pang patay ng ilaw, isuot ang damit ko at gamitin ang pabango ko para lang patulan ka ng asawa ko. Nakakaiyak ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo maakit ang asawa ko. Mabuti pa ako. Kaya kang gawin sa akin ng asawa ko yun na bukas ang ilaw at kitang-kitang mukha ko. Eh ikaw, desperada ka na nga, ilusyonada ka pa. Namula ang mukha ni Mabel sa galit. Tumayo ang dati nilang kasambahay mula sa upuan at lumipad ang kamay patungo kay Vera. Ngunit bago pa magawa ni Mabel yon, mahigpit nang hinawakan ni Peter ang kamay nito. Huwag na huwag mong susubukan. Sigaw ni Peter at puno ng galit ang boses. Huwag mong susubukang saktan ng asawa ko, Mabel. Nanlaki ang mga mata ni Mabel, ngunit mabilis itong nakabawi. Hahayaan mo na lang na insultuhin niya ako? Ako, na ina ng anak mo? Hindi pinansin ni Peter ang sinabi ni Mabel. Sa halip ay bumaling siya kay Vera. Hindi natitinag ang mukha nito. Kalmado, pero alam niyang sa pagkakataong yon, ang kanyang asawa ang may kontrol sa lahat. Tumingin sa kanya si Vera bago bumalik kay Mabel. Pumapayag ako na manatili sa bahay si Mabel habang buntis siya. Hinawakan ni Peter ang braso ng kanyang asawa. Vera, hindi mo kailangan gawin to. Ako na lang ang bahalang umayos ng gusot na ito. Umiling naman si Vera. Hindi, mas lalo lang magwawala at magiging desperada ang babaeng to. Ako na nga ayos. Mas magandang dito siya para bantay ko ang mga kilos niya. Wala pa rin akong tiwala. Napakagatlabi si Peter. Nasaktan siya. Nawala niya na ang tiwala ni Vera. Kailangan niyang sikapin na maibalik ulit iyon. Pero may kondisyon ako. Seryosong sabi pa ni Vera. Kapag ipinanganak mo ang bata, kailangan mo siyang ibigay sa amin. Ang bata ay mananatili sa amin at kami na ang bahala sa kanya. Namula ang mukha ni Mabel sa galit. Ano? Hindi mo magagawa yun, Vera. Baby ko to at hindi ko hahayang kunin niyo to sa akin. At ano, ikaw ang ituturing na ina? Hindi ako papayag. Kung gusto mo ng anak, gumawa ka ng sayo. Huwag mong angkinin ng anak ko. Tumigas ang ekspresyon ni Peter at humakbang palapit kay Mabel. Mas kaya naming alagaan ni Vera ang bata, Mabel. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Pananagutan namin ang pagbubuntis at ang anak ko. Gusto pang makipagtalo ni Mabel, pero kalaunan ay pumayag na rin. Sige na nga, aalis ako kapag nanganak na ako. Pero huwag mong kalimutan ang tungkol sa pangako mo, Peter. Ikaw nang bahala sa akin at sa baby. Kailangan mo kong alagaan habang nagbubuntis ako. Napairap naman si Vera. Hindi na sumagot si Peter at mas inuna na lang ang kanyang asawa. Marahan niya itong hinila sa kanilang kwarto. I'm sorry, Vera. Mahina niyang sabi. Alam kong malaking abala at problema to sa pagsasama natin. Napabuntong hininga naman ito. Walang kasalanan ng bata, kaya gusto ko siyang kunin. Anak mo naman siya kaya hindi natin pwedeng pabayaan. Isa pa, pakiramdam ko may kasalanan ako. Ako ang nagdala kay Mabel sa mga buhay natin. Pinilit ko pang magkaroon tayo ng kasambahay. Umiling agad si Peter. Wala kang kasalanan. Kung wala siyang intensyong masama at motibo, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Mahigpit niyang niyakap si Vera. Nagpapasalamat si Peter na malawak ang pag-iisip ng kanyang asawa. Gayunpaman,
Hindi niya alam kung hanggang kailan yun magtatagal. Sa mga lumipas na araw, mas dumami ang pangangailangan ni Mabel habang nagbubuntis. Humihingi pa ng atensyon kahit sa pinakamaliit na bagay. May pakialam naman si Peter, pero naiinis lang siya na kailangan niyang tugunan lahat ng pangangailangan nito. Hindi pa nakatulong na magkakasama silang tatlo sa iisang bahay. Palagi na lang nakakaramdam ng tensyon si Peter sa dalawang babae. Para siyang naglalakad sa isang lubid at anumang oras ay babagsak na siya. Ayaw niyang nasa gitna siya ng kaguluhang yon sa pagitan ng pagmamahal kay Vera at ng responsibilidad niya na hindi pa isinisilang na anak niya kay Mabel. "Ginawa mo to?" tanong ni Vera sa kanya. Napangiti naman si Peter. "Happy anniversary, honey! Surprise!" Tiningnan nito ang mga kandila, ang mga bulaklak at ang tahimik na kagandahan ng gabi. Nasa resort sila ng kaibigan nila. Silang dalawa lamang ang naroon. Anniversary nila ni Vera, kaya gusto niyang bigyan ng effort ang sorpresa niya. "Oo, ako ang gumawa nito. Ako na rin ang nagluto ng dinner natin," sabi ni Peter at puno ng lambing ang boses. "Alam kong mahirap ang mga nangyari sa atin ngayon pero mahal pa rin kita, Vera. Hindi ako tumigil na mahalin ka." Ngumiti si Vera at umupo na. Ngayong silang dalawa lang, tila biglang naglaho lahat ng mga problema nila. Nasiyahan sila sa hapunan, magaan ang kanilang pag-uusap sa kabila ng bigat sa kanilang mga puso. Pinag-usapan nilang tungkol sa kanilang mga alaala, ang mga sandaling naging espesyal ang kanilang relasyon. At kahit saglit, parang walang nagbago. Ngunit kahit na sila'y nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento, alam ni Peter na ang problema'y hindi nawawala. Nananatili pa rin ang bigat ng presensya ni Mabel. Ngunit sa gabing yon, hinayaan niya ang sarili na kalimutan muna ang lahat. Nakatuon siya kay Vera, sa babaeng mahal niya, at sa pagkakataong muling bumalik ang dati nilang pagsasama. "Masaya ako na ginagawa natin to," sabi ni Vera at bahagyang napayuko. "Namiss ko rin to," sabi ni Peter at marahang hinawakan ang kamay nito. "Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo. Ayokong mawala ka, Vera." "Hindi ako mawawala sa'yo," mahinang sabi ni Vera at nakatingin sa mga mata niya. "Ngunit kailangan nating dalawa na magtulungan sa relasyon natin, Peter. Hindi tayo pwedeng magpanggap na okay lang ang lahat. Pero para sa'yo at dahil mahal kita, kinaya ko pa rin na bigyan ka ng pangalawang pagkakataon." "Alam ko at nagpapasalamat ako, Vera," wika ni Peter at marahang pinisil ang kamay nito. Hinayaan ni Peter ang kanyang sarili na makaramdam ng kapayapaan. Napakaraming tanong na kailangang masagot, ngunit para sa gabing yon, magkasama silang dalawa ni Vera. "Kukunin ko muna ang dessert sa loob," nakangiting sabi ni Peter. Pagpasok niya sa kusina, kinuha niya ang maliit na tray ng mga dessert na inihanda niya. Pero nabitiwan niya ang kanyang mga dala sa nadatnan sa pool area. "Panira ka sa buhay ko! Bakit kasi hindi ka pa makipaghiwalay kay Peter?" sigaw ni Mabel na hindi niya alam kung bakit nandoon. Nakita niya rin ang hardinero nila kasama si Mabel. Mukhang ito pa yata ang naghatid sa dalaga. Kitang-kita niya kung paanong mag-away sina Mabel at Vera. Malakas na sumigaw si Vera at mas mahigpit na hinila ang buhok ni Mabel. "Ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo! Sumusobra ka na talaga! Wala kang karapatan sa asawa ko!" Nakataob ang dining table at basa na si Vera. Mukhang kaaahon lang nito sa pool at dumiretso na sa pakikipag-away kay Mabel. Dinaganan ni Vera si Mabel at malakas na sinampal. "Vera! Mabel!" sigaw ni Peter at nagmamadaling lumapit sa mga ito. Mabilis niyang hinila at binuhat ang kanyang asawa. "Anong nangyari?" Gusto pang sumugod ni Mabel pero pinigilan ito ng hardinero nilang si Emmanuel. "Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Mabel, bakit ka sumunod?" bulalas ni Peter. Namumuo ang mga luha ni Mabel sa galit. "Paano hindi ako susunod, Peter? Binabaliw mo ko. Dapat ako ang sinusurpresa mo ng ganito, hindi ang babaeng yan. Selos na ako." Kumunot ang noo ni Peter. "Baliw ka na ba? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita mahal. At si Vera ang asawa ko. Ano gusto mong gawin ko? Sa'yo ko gawin to?"
Lumingon si Vera sa kanya at halatang galit na galit. Iba talagang gusto ng babaeng yan. Gusto niyang masirang pagsasama natin, Peter. Hindi anak niyang iniisip niya. Ikaw ang gusto niyang makuha. Gusto niyang agawin lahat sa akin. Hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang kakatihan niya. Namumula sa galit ang mukha ni Mabel. Dala ko ang anak ni Peter, kaya may karapatan akong maging ganito. Ikaw, ano ka, Vera? Asawa ka lang na hindi siya mabigyan ng anak. Gusto nang itigil ni Peter ang kabaliwan ni Mabel. Sinusuyo niya na ang kanyang asawa at sinusulit ang pagkakataong ibinibigay ni Vera. Pero bago niya pa mapagsalitaan ng masasakit si Mabel, bigla na itong napahawak sa tiyan at dumaing sa labis na sakit. Aray! Sigaw ni Mabel. Mabel? Puno ng pag-aalala ang boses ni Peter at mabilis na binitiwan si Vera. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Peter, masakit! Napasinghap si Mabel at nabaluktot ang mukha sa sakit. Sobrang sakit! Mabilis niyang binuhat si Mabel. Dadalhin kita sa ospital. Hinawakan ni Vera ang braso niya. Peter, wag. Hindi mo ko pwedeng iwan ng ganito. Anniversary natin ngayon. Umatras si Peter at frustrated na tiningnan si Vera. Please, wag ngayon. Wag mo akong papiliin. Baka may mangyaring masama sa anak ko. Masakit man, tinalikuran niya si Vera. Hindi niya kaya. Mas mahalaga ang kalagayan ni Mabel. Dinadala nito ang kanyang anak at hindi niya maaaring baliwalain ang mga posibleng kahihinatnan. Mr. Camero, sabi ng doktor sa kanya, ligtas ang bata, stable ng kalagayan ng pasyente ngunit siya ay nasa ilalim ng labis na stress. Kung magpapatuloy ito, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon sa pagbubuntis. Kung patuloy niyang mararanasan ang mga ganitong uri ng episode, baka mawala ang baby ninyo. Kailangang itigil ang stress. Patuloy pa ng doktor. Kailangan mong tiyakin na walang nagdudulot sa kanya ng karagdagang stress. Pakiramdam ni Peter ay nanghihina ang kanyang mga paa. Naiintindihan ko. Salamat po, Dok. Gulong-gulo na ang isip ni Peter. Kailangan niyang ayusin ang lahat at protektahan si Mabel, pati na rin ang anak niya. Pero paano si Vera? Paano niya aayusin ang mga bagay-bagay gayong ang lahat ay parang sira na? Anong sinabi mo? Sumigaw agad si Mabel. Pinapalayas mo ko? Hindi ako aalis sa bahay mo. Hindi ba't sabi mo aalagaan mo ko? Hindi ako papayag, Peter. Pilit na pinapakalma ni Peter si Mabel. Ayaw niyang magdulot ng kahit anong stress dito, kaya pagbibigyan niya kung ano ang gusto nito. Ipinikit ni Peter ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na bumabagabag sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Peter kung paano siya aalis sa gulo na yon. Umuwi na muna siya. Pumasok si Peter sa bahay. Nakatayo si Vera sa sala. Mukhang pagod at halatang naghihintay sa kanya. Anong nangyari sa baby? Tanong ni Vera. Huminga ng malalim si Peter. Ligtas ang baby sa ngayon. Ngunit sinabi ng doktor na dapat iwasan ni Mabel ang stress. Masyadong delikado para sa kanya. Sana hindi mo na lang pinatulan kanina. Alam mo namang buntis siya. Nagtaas ng kilay si Vera at lumalabas ang frustration. So ano, bibitawan mo na lang ang lahat para sa kanya ngayon? Para kay Mabel at sa kanyang mapapahamak na pagbubuntis? Sinira niyang anniversary natin, Peter. Nagpakita siya at gumawa ng eksena gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi ako nagsimula nun. Itinaob niyang dining table, nagwawalat itinulak pa ako sa pool. Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin lahat ng pananakit na ginagawa niya sa akin? Buntis siya pero hindi naman ako papayag na magpaapi sa kabit mo. Napailing si Peter. Hindi ko siya kabit. Namuo ang mga luha ni Vera. Hindi. Para sa akin, kabit mo siya. Dahil emotionally, nasa kanyang isip mo at sa baby ninyo. Kaya nga parang sa tono mo, ako pang may kasalanan, di ba? Hindi ba parang unfair yun sa part ko, Peter? Napabuntong hininga si Peter at kinurot ang tungki ng kanyang ilong. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaintindi kay Vera. Ngunit may isang bagay na kailangan niyang tugunan. Vera, please, huwag mo nang gagawin ulit yun. Pagsusumamo ni Peter.
Huwag ka na lang makipag-away sa kanya sa ganoong paraan. Baka mapahamak lang ang anak ko. Nagagalit ka at naiintindihan ko yon. Ngunit buntis si Mabel at ginagawa ko ang lahat para mapanatiling ligtas siya at ang baby. Mas mabuti siguro kung doon ka muna sa dati nating condo unit. Naningkit ang mga mata ni Vera at namumula ang mukha sa galit. Bakit ako pang kailangang umalis? Asawa mo ko at bahay ko rin ito. Naninikip ang dibdib ni Peter. Ayaw niyang umalis si Vera. Ayaw niyang mamili sa dalawang babae, ngunit ang kondisyon ni Mabel ang dapat na mauna. Hindi na rin siya makaisip ng tama at patas na desisyon dahil wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng kanyang baby kay Mabel. Alam ko, pero si Mabel ayaw niyang umalis dito. Nagwawala siya at baka makadagdag pa ng stress niya. Isa pa, kailangan ko siyang mas bantayan ngayon lalo na't hindi siya maingat sa mismong sarili niya. Masyadong marupok ang kanyang kalagayan. Naisip ko na mas maganda kung magstay ka muna sa condo unit hanggang sa ipanganak ni Mabel ang sanggol. Pansamantala lang naman. Nanlaki ang mga mata ni Vera at bakas ang sakit sa mukha nito. So, ang gusto mo umalis ako dahil buntis siya at kayo ang magbabahay-bahayan dito? Napakagatlabi si Peter. Vera, hindi ganun. Intindihin mo naman ako. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita palagi, Peter, pero sumusobra ka na. Basag ang boses ni Vera habang pinipigilan ang mga luha. Binabaliwala mo na ako. Dahil Dahil hindi kita mabibigyan ng anak, Peter? Dahil gusto mo ng baby at si Mabel lang ang maaaring magbigay sa'yo? Ganun ba? Ha? Naninikip ang dibdib ni Peter. Hindi, Vera, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako kay Mabel. Sa ngayon, kailangan kong protektahan si Mabel para protektahan ng anak ko. Kailangan kong siguraduhin na magiging maayos siya para maging safe din ang baby ko. Pinunasan ni Vera ang mga mata gamit ang palad. Wow! Parang ako pang masamang tao dito ah. Nag-init ang ulo ni Peter at hindi na napigilan ang iritasyon. Hindi ko sinasabi yan, Vera. Kailangan ko lang tumutok sa kalusugan ni Mabel. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya dahil dinadala niyang anak ko. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Natahimik silang dalawa. Tuloy-tuloy na umagos ang mga luha ni Vera, kaya hindi na siya makatingin. Parehong mainit ang ulo nila sa mga nangyayari. Hindi na talaga alam ni Peter kung ano ang kanyang gagawin. Mapaklang tumawa si Vera. Naiintindihan ko naman. Gusto mo siya, Peter. Gusto mo siya tang anak niya. Wala ka nang pakialam sa akin. Handa kang itulak ako palabas ng bahay na to dahil lang si Mabel ang makakapagbigay sa'yo ng pamilyang gusto mo. Napapikit si Peter. Hindi totoo yan. Bahagyang tumango si Vera at nanginginig ang boses na nagsalita. Okay, fine. Aalis ako. Pupunta ako sa condo tulad ng gusto mo. Aalis ako sa bahay na to at iiwan ka sa bago mong pamilya. Sana maging masaya ka. Nadurog ang puso ni Peter sa mga salita ng asawa niya. Vera, sandali lang. Please, intindihin mo naman. Ngunit umiling si Vera at pinutol siya. Oo, naiintindihan ko. Walang hiya. Naiintindihan kong dapat mo silang unahin kesa sa akin. Ibinuka ni Peter ang kanyang bibig upang makipagtalo pero tumalikod na si Vera at naglakad patungo sa aparador. Wala siyang magawa kundi ang tingnan lang ito na mag-impake ng gamit. Alam ni Peter na kasalanan niya. Siya ang naging sanhi ng lahat ng problema sa pagitan nila. At ngayon, hindi niya na alam kung papaano pa aayusin. Habang hinuhugot ni Vera ang mga damit mula sa aparador, napansin ni Peter ang mahahabang kalmot sa kuko sa mga braso ni Vera. Mukhang nakuha yata ng asawa niya yon sa pakikipag-away kay Mabel. Vera, mahina niyang sabi at humakbang papalapit dito. Gamutin ko muna ang mga sugat mo. Hindi ito tumingin sa kanya. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Please. Namamaos na bulong ni Peter. Hindi naman sa gusto kong umalis ka, Vera. Hindi ko ginusto to. Hindi ko gustong umalis ka ngayong gabi. Ipagpabukas mo na lang. Mabilis na isinara ni Vera ang maleta. Hindi. Aalis na ako. Hindi ko na rin naman kayang magstay dito. Pinanood na lang ni Peter na umalis ang asawa niya. At ang sumunod na katahimikan ay halos dumurog sa kanya.
Batid niya na kasalanan niya kung bakit natapos lang sa ganoon ang celebration nila ng wedding anniversary. Sa mga lumipas na araw, binigyan muna ni Peter ng space si Vera. Gayunpaman, pilit niya itong kinukumusta. Kapag tatawag siya sa cellphone, hindi nito sinasagot ang tawag. Kapag binibisita niya naman ang condo unit, hindi siya nito pinapansin. Parang hangin lang siya kung ituring at kailangan niyang unawain sa Vera dahil nasaktan niya ito ng sobra. Pagkatapos ng away at lahat ng nangyari kina Mabel at Vera, natural lang sa kanyang asawa ang pagnanais na lumayo mula sa kanya. Marami rin siyang nasabi na masasakit na mga salita. Pero habang tumatagal na wala sa piling ni Peter ang asawa, nararamdaman niya na ang mga bigat ng kanyang pagkakamali. At hindi niya na talaga kaya. Miss niya na si Vera. Wala na siyang pakialam kung mas stress pa si Mabel. Pababalikin niya na ang kanyang sariling asawa. Subalit mukhang dumating na ang araw na talagang kinatatakutan ni Peter. Wala si Vera sa condo unit nila. Wala rin ang mga gamit nito roon. Sinusubukan niyang tawagan sa cellphone pero hindi niya na makontak. Kahit mga kaibigan nito, wala ring alam kung nasaan si Vera. Unti-unti nang binabalot ng takot ang puso ni Peter. Nasaan ka, Vera? Saan ka nagpunta? Usal niya habang nagmamaneho papunta sa bahay ng mga magulang niya. Sana nandun ka lang, please. Please, wag mo kong iwan ng tuluyan. Ngunit nang pumasok siya sa bahay ng mga magulang niya, wala roon ang kanyang asawa. Ginulo ni Peter ang kanyang buhok para na siyang mababaliw. Peter? Mahinang sabi ng kanyang ina na may halong pag-aalala sa boses. Anong nangyayari? Bakit ka nagkakaganito? Nag-away na naman ba kayo ni Vera? Umigting ang panga ni Peter at sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nakita mo po ba si Vera, Mama? Nandito ba siya? Pumunta ba siya rito? Nalilitong tumingin sa kanya ang kanyang ina. Vera? Hindi. Huling punta niya rito nang sumunod ka dahil nag-away kayo. Ang tagal na niyang wala dito. Bakit mo na itanong? May problema ba? Sinubukan niya ulit tawagan si Vera. Sinusubukan niya ring tawagan ang mga auntie ng asawa niya pero hindi sinasagot ng mga ito. At alam niyang wala talaga siyang mapipiga sa mga ito kung alam ng mga tiyahin ni Vera ang sitwasyon nila. Binato niya ang kanyang cellphone na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Sinapo ni Peter ang kanyang ulo. Maya-maya ay malakas niyang sinuntok ang pader ng paulit-ulit. Diyos ko, Eduardo, pigilan mong anak mo! Natatakot na bulalas ng kanyang ina. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ama ang mga braso niya. Hindi niya na napigilan. Napaupo si Peter sa sahig at umiyak. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga hikbi habang nanginginig ang mga kamay. Mabilis na pinunasan ng mama niya ang dugo sa kanyang kamay. Anak, bakit ka ganito? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakabuntis ako ng ibang babae, Ma. Basag ang boses na sabi ni Peter. Hindi ko naman ginusto yon. Ayokong lokohin si Vera. Hindi ko kayang gawin yun. Sinubukan tanggapin ni Vera. Sinubukan niya akong bigyan ng pangalawang pagkakataon kahit na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero tinulak ko siya palayo. Mas inuna ko pang isipin ang anak ko sa ibang babae. Pinaalis ko siya. At ngayon wala ng asawa ko, Ma. Anong gagawin ko? Hindi na babalik si Vera sa akin at kasalanan ko lahat. Ma, natatakot ako. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Umiyak lang naman siya nang umiyak sa braso nito. Sinira ko ang lahat at ngayon wala na siya. Tuluyan niya na akong iniwan, Ma. Asawa ka ni Vera. Babalik din siya sa iyo, Peter. Bigyan mo muna siya ng panahon. Hinagod nito ang kanyang likod. Umiling si Peter. Ang laki ng kasalanan ko. Baka hindi na bumalik yun sa akin. Nang umuwi si Peter, tahimik ang buong bahay. Narinig niya ang boses ni Mabel pero wala siyang pakialam. Wala na si Vera. Umalis ang asawa niya dahil sa kanya. Kumikirot ang puso ni Peter habang iniisip kung paano niya ito nabigo. Ang bahay na dating parang tahanan, ngayon ay parang walang laman. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakamaling nagawa niya, sa mga pangakong sinira niya. At ngayon, ang mayroon lang siya ay si Mabel, ang babaeng dinadala ang kanyang anak,
Isang bata na hindi niya gusto simula pa lamang. "Peter?" Mahinang sabi ni Mabel at tumabi sa kanya. "Alam kong nasasaktan ka. Kaya kong pagaanin ang kalooban mo. Kaya kong gawin na ako ang magiging babaeng kailangan mo. Hindi mo naman talagang kailangan si Vera. Hindi ka naman niya kayang bigyan ng anak. Pero ako, kahit ilan pang gusto mo, Peter, hindi mo kailangang mag-isa." Tumalim ang tingin ni Peter habang nakatitig sa dalaga. Nababawasan ang kanyang pasensya. Umusog siya at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Ang lakas ng loob nitong magsalita ng ganoon. Sa pag-iisip na mapapalitan nito si Vera, kumukulo na agad ang kanyang dugo. "Hindi," madiin na sabi ni Peter. "Walang makakapalit kay Vera. Hindi ikaw, hindi sino man. Nanay ka lang ng anak ko. Kapag nanganak ka na, aalis ka dito at iiwan mo sa akin ang bata. At huwag mong iisipin na kahit isang segundo na maaari mong paghimusukan ang buhay ko." Nanghina ang mukha ni Mabel at sinusubukan pang haplusin ang kanyang mukha. "Hindi mo naman kailangan maging ganito, Peter. Alam kong nahihirapan ka, pero kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo. Nakaraan mo na lang si Vera. Hindi mo kailangang mabuhay sa nakaraan." Naikuyom ni Peter ang kanyang mga kamao. "Ayoko sa'yo. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo ng paulit-ulit? Hindi kita kailangan, Mabel. Nagkamali ako at ang buong sitwasyong to, ang batang to. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko ng buhay kasama ka. Kaya huminto ka na. Itigil mo ng pagsisikap na kumbinsihin ako na maaring maging tayo. Dahil dapat isaksak mo sa kukote mo na hindi kita papatulan, Mabel. Wala ka pa sa kalingkingan ng asawa ko." Tumayo si Mabel at tumigas ang ekspresyon. "Sa tingin mo, matatanggal mo na lang ako kapag ipinanganak ng bata? Dinadala ko ang iyong anak. Ako ang nanay niya at kailangan niya ako habang lumalaki siya." Napailing si Peter sa pagkadismaya. "Hindi. Kapag naipanganak mo ng bata, umalis ka na. Hindi siya maghahanap ng walang kwentang nanay na katulad mo. Kasi alam mo, kung may pakialam ka sa anak nating dalawa, sana hindi ka sumugod sa resort at hindi nakipag-away. Sana mas iniingatan mo ang sarili mo. Nung una, iniintindi kita dahil ayokong mapahamak ang bata. Pero ngayon, gising na ako, Mabel. Hindi mo na ako mamamanipula sa kaartehan mo." Galit na umalis si Mabel sa harap niya. Wala na siyang pakialam. Hindi niya pa makontrol ang sariling emosyon sa pag-alis ni Vera. Kailangan niyang hanapin ang kanyang asawa. Pero paano niyang gagawin kung ayaw naman itong magpahanap? Sobrang dami niya ng mga problema. Pero mukhang isang problema niya ang mabibigyan ng solusyon. "Ayoko na, baka mahuli tayo, mamaya na lang." Narinig niyang sabi ni Mabel, sabay halinghing. Natigilan si Peter sa paglalakad nang may narinig mula sa basement. Kinain siya ng kuryosidad. Gayunpaman, namalayan niya na lang na nasa pintuan na siya ng basement. Narinig niya ang daing ng isang lalaki. "Saglit lang to. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo mahuhuli." Bahagyang sumilip si Peter sa nakaawang na pinto. Doon, sa madilim na basement, kasama ni Mabel ang hardinerong si Emmanuel. Pawisan ang mga ito habang karga ng hardinero si Mabel na nakasandal sa pader. Magkadikit ang mga katawan ng mga ito at gumagawa ng makamundong bagay. Tumalikod agad si Peter. Hindi siya galit na may ugnayan ng dalawa. Wala siyang pakialam. Hindi niya naman mahal si Mabel. Talagang nagulat lang siya sa nasaksihan, lalo na at buntis pa si Mabel sa anak nila. Aalis na sana si Peter, pero narinig niya ang boses ng hardinero na sinabayan ng mahinang pagtawa. "Tuwang-tuwa ka talaga sa kasinungalingan mo, no?" Napadaing si Mabel. Humalakak si Emmanuel. Patay na patay ka talaga sa Peter na yon. Pinalayas ka na, habol ka pa rin ng habol. Hindi mo kailangan magpanggap. Mabel, alam kong plano mo. Hindi ako mangmang. Hindi mo ako maloloko. Alam kong sa akin ka, nagpabuntis pagkatapos kang itabuhin ni Peter. Dahil wala namang nabuo sa gabing sinubukan mo si Peter. Ako ang ama ng anak mo at hindi siya. Kung ganun, masaya ka na. Nasira mo ng pagsasama ng mag-asawa. Kaso, hindi ka rin naman mamahalin ni Peter kahit wala na si Vera. Kaya ka nga nandito sa akin ngayon, di ba? Ako ang tumutugon ng pangangailangan mo dahil ayaw ibigay sa'yo ni Peter. Natigilan si Peter. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Halos hindi niya maproseso ang mga narinig niya. Naiiritang suminghap si Mabel. Manahimik ka at bilisan mo na lang.
Baka makita tayo ni Peter. Umigting ang panga niya. Galit na galit siya, hindi lang kay Mabel kundi sa sarili niya. Ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, lahat ng yon ay tumama sa kanya na parang isang sampal sa muka. Huminga siya ng malalim. Pilit na kinalmang sarili. Nawala ang kanyang asawa. Hindi niya matanggap na nagpaloko siya ng ganoon. At sa lahat ng nangyari, ang pag-alis ng kanyang asawa ang pinakamatinding kapalit. Peter, anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Mabel. Kinuha niya ang mga gamit nito, ang mga damit, mga bag, mga sapatos. Sinimulan niyang ihagis ang mga yon nang walang ingat sa sahig. Lumayas ka! Bulalas ni Peter, matalas at malupit ang boses. Pagod na ako sa'yo. Tantanan mo na ako. Umalis ka na. Namutla ang mukha ni Mabel at sinusubukang pigilan siya. Peter, pakiusap, huwag mong gawin to. Hindi ko maintindihan bakit mo ibinabato ang mga gamit ko. Anong nangyayari? Biglang pumasok ang hardinero na mukhang pupunta sa kusina. Dinuro ito ni Peter. Isa ka pa! Umalis ka rito! Mga sinungaling kayo! Sinira niyo ang mga buhay namin ng asawa ko! Peter! Sinusubukan pa siyang hawakan ni Mabel pero binato niya sa pagmumukha nito ang mga damit. Hindi ko lubos akalain na ang mga taong pinapasok namin ni Vera sa bahay ang sisira sa pagsasama naming dalawa. Isang desperadang kasambahay at isang sinungaling na hardinero? Ano, masaya ba? Masaya bang manloko ng tao at manira ng buhay ng iba? Alam ko na, Mabel. Galit na sabi ni Peter. Alam kong hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Napakasinungaling mo. Alam kong tungkol sa lihim na relasyon mo sa hardinero na yan. Alam ko na lahat. Nataranta agad si Mabel. Peter, hindi. Nagkakamali ka. Hindi totoo yan. Hindi ganun yun. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Anak mong batang to. Tapos na akong makinig sa mga kasinungalingan mo. Mariing sabi ni Peter. Simula pa lang, nagsisinungaling ka na sa akin. At ikaw, Emmanuel, alam mo sa sarili mong ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Mabel pero hindi mo sinabi. Hindi. Sumama ka rin sa panluloko nitong si Mabel. Hindi ba't may asawa ka na? Mga baboy kayo at sa sarili ko pang pamamahay ginagawang kataksilan ninyo. Napayuko agad si Emmanuel at parang nababahag ang buntot. Sorry po, sir. Tanggal ka na. Malakas niyang sigaw. Wag ka nang magpapakita sa akin. Kapag nakita pa kita ulit, idedemanda na kita. Gustong-gusto niya nang magdemanda, parusahan ang mga ito. Subalit masyado pang hahaba ang lahat. At pagsisinungaling lang naman ang kasalanan ni Emmanuel sa kanya. Humarap siyang muli kay Mabel. Nagpaplano ka? Sinubukang sirain ang lahat ng meron kami ni Vera. Hindi ako makapaniwalang nagtiwala ako sa'yo na nagtiwala kami ng asawa ko sa katulad mo. Napaatras si Mabel at nanginginig ang mga labi. Peter, hindi ko ginustong saktan ka. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Naisip ko na baka mamahalin mo rin ako kung malaman mong nabuntis mo ako. Hindi kita nabuntis. Ang mga mata ni Peter ay kumikinang sa galit. Mahal mo ako? Sa tingin mo ibig sabihin ang pag-ibig ay sirain ang buhay ng isang tao? Akala mo, ibig sabihin ng pag-ibig ay pagmamanipula at pagsisinungaling para makuha ang gusto mo? Hindi, Mabel. Hindi mo ako mahal. Napuno ng luha ang mga mata ni Mabel at desperadong lumapit sa kanya. Please, Peter, huwag mo akong paalisin. Maaari tayong maging isang pamilya. Ako nang bahala sa lahat. Kaya kong ibigay sa'yo ang hindi kaya ni Vera. Napaatras si Peter at parang sinunog sa haplos nito. Tumigil ka. Tumigil ka na lang. Hindi kita gusto. Hindi ko gusto ang batang yan na pilit mong pinapaako sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko'y umalis ka bago ko makalimutan na buntis ka at gumawa ng bagay na pagsisisihan ko. Kapag hindi ka pa umalis, magsasampa ako ng kaso laban sa'yo, Mabel. At talagang gagawin ko yun. Walang nagawa si Mabel kundi ang umalis kasama si Emmanuel. Nabalitaan niya na lang na nagsama na lang ang mga ito. Nahuli kasi ng asawa si Emmanuel. Nakunan din si Mabel dahil hindi maingat sa sarili. At sa pagkakataong yun, mukhang hindi niya na kailangang kumilos para pagbayaran ng mga ito ang ginawa. Hindi niya namalayan na 7 taon na pala ang lumipas. Sa 7 taon na yon, hindi niya na nakita si Vera kahit kailan. Kaya naman, nang makita ang asawa sa sala ng bahay, parang tumigil ang mundo ni Peter. Vera,
Garal ng boses na sabi ni Peter at nabitiwan ng susi na dala. Vera, ikaw ba talaga yan? Hindi ka ba imahinasyon lang? Kumunot ang noo nito. Anong sinasabi mo? Anyway, nandito ako dahil gusto kitang makausap. Nanginginig ang mga kamay ni Peter. Matagal niya nang gustong makita at mayakap ulit ang kanyang asawa. Subalit ngayong nasa harap niya na si Vera, nakatayo sa sala, mas maganda at mas sopistikada nang huling iniwan siya. Parang nanghihina ang buong sistema ni Peter. Hangad niya na pinahilom ng mga taon na lumipas ang mga sugat na naiwan sa kanilang mga puso. Sige, mag-usap tayo, honey. Hindi niya napigilang sambit. Tumaas naman ang kilay ni Vera. Honey, hiwalay na tayo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Pigil na pigil ni Peter ang hininga habang papalapit kay Vera. Sorry, nasanay lang. Napairap naman si Vera. Nasaan ang mag-ina mo? Bakit parang wala rito? Umiling naman si Peter at hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa. Wala, pinalayas ko na. Hindi ko anak ang dinadala noon ni Mabel. Nangunot ulit ang noo ni Vera. Anong ibig mong sabihin? Nalaman kong may relasyon sila ng hardinero natin. Hindi ko pala anak ang bata. Pinalayas ko na silang dalawa. 2 buwan pagkatapos mong umalis at hindi na magpakita. Umiwas naman ang tingin sa Vera. Okay, fine. Huminga ng malalim si Peter. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit naninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumugod sa asawa para hilahin ito sa kanyang mga bisig, ngunit nagpigil siya. Nasaan ka ba nitong mga nakaraang taon? Sa wakas ay nagawang magtanong ni Peter. Nasa Italy ako. Simpleng sagot ni Vera. Hinanap kita. Namamaos niyang sabi. Hindi kita mahanap. Nagpunta ako kung saan-saan. Hindi sabihin ng mga auntie mo kung nasan ka. Bakit bigla kang nawala? Sabi ko saglit lang, di ba? Babalikan naman kita pero tuluyan kang umalis. Naghintay ako. Ilang taon akong naghintay na bumalik ka. Napailing si Vera. Huwag na nating pag-usapan yan. Matagal na tayong tapos. Aalis ako dahil naghiwalay na tayo. Wala nang dahilan para manatili pa ako. Bumalik lang ako ngayon kasi gusto ko ng closure, Peter. Bumalik ako dahil gusto ko ng annulment. Hindi. Ayoko. Matigas na sabi ni Peter, sabay hakbang papalapit sa kanyang asawa. Hindi ako papayag dyan. Hindi kita hahayaan, Vera. Kasal pa rin tayo. Hindi kailangan ng closure dahil hindi naman tayo naghiwalay talaga. Ikaw ang asawa ko. Namula ang mukha ni Vera sa frustration. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba nakikipagbiruan ako? Ikaw ang nagtulak sa akin palayo, Peter. Binigyan mo ko ng lahat ng dahilan para umalis. Hindi ko ginusto to. Hindi ko gustong lumayo. Pero ikaw? Mas lalo siyang humakbang papalapit. Nagkamali ako. Alam kong ginawa ko pero babawi na ako, Vera. Mahal pa rin kita. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Pakiusap, wag mong gawin to. Wag mo na akong iwan muli. Ayoko ng annulment. Umiling si Vera at malamig ang ekspresyon. Huli na para dyan, Peter. Hindi na ako babalik sa'yo. May iba na akong gusto ngayon. Isang taong gustong makasama ako at gusto ko na siyang sagutin sa panliligaw niya. Hindi. Bulong ni Peter. Hindi ka pwedeng magseryoso sa mukha mong tokong manliligaw. Nanlaki ang mga mata ni Vera. Hindi siya mukhang toko. Mas malaki pa ngang body build niya kaysa sa'yo. Ngumisi si Peter. Sige, di bulldog. Umawang ang bibig ni Vera. Mas humakbang siya papalapit sa kanyang asawa. Ikaw pa rin ang asawa ko. Walang makakapalit sa pwesto mo. Walang papalit sa'yo sa buhay ko, Vera. Palaging ako magiging asawa mo. Hindi ka basta-bastang makakamove on ng ganyan. Hindi mo pwedeng sagutin ang bulldog na yon. Gagawin mo lang siyang kabit mo. Nanlilisik ang mga mata ni Vera. Tumigil ka, Peter. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Tatalikuran na sana siya nito. Dahil sa desperasyon, mabilis na itong hinila papunta sa kanya. Nagpumiglas pa, kaya inhiga niya sa sofa at dinaganan pa. Peter, ano ba? Bitiwan mo ako. Kapag hindi ka umalis dyan, talagang babayagan kita. Banta ni Vera. Ngumisi lang siya at pinaghiwalay ang mga hita ng kanyang asawa. Sige, kaya mo? Sinigawan siya ni Vera. Mahal kita. Halos nagmamakaawa niya ng sabi at isinubsob sa leeg nito ang kanyang mukha. Miss na kita, Vera. Pakiusap. Huwag mong gawin to.
Maayos din natin ang lahat. Pwede na tayong magsimula ulit. Napuno ng luha ang mga mata ni Vera habang itinutulak ang dibdib niya. Ngunit yumakap lamang ng mahigpit si Peter. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis niya itong hinalikan sa mga labi, uhaw at nananabik. At nang tumugon si Vera, parang nawala lahat ng pangungulila niya sa loob ng 7 taon. Nanghihina si Peter, kaya nang malakas siyang itinulak ni Vera, nahulog siya sa sofa at napatama sa center table. "Huwag mo nang uulitin yon. Hindi na ako babalik sa'yo," sabi ni Vera bago tumakbo palabas ng bahay nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Peter nang sinusundan niya ang sasakyan ni Vera sa kalsada. Nakaramdam siya ng kaba sa dibdib. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, hindi niya na ito hahayaang mawala ulit. Bumagal ang sasakyan sa harap niya at tumigil sa isang residential area. Sa kanya napagtanto na bahay yon ng best friend ni Vera. Nagpark siya sa likod ng kotse at nagmamadaling lumabas. Bago pa man maipindot ni Peter ang doorbell, bumukas na ang gate. Tumambad ang matalik na kaibigan ni Vera na si Laura. "Peter, anong ginagawa mo dito?" Maingat ang boses ni Laura, ngunit may bakas ng gulat sa mga mata. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok ng ganito. Ayaw kang makita ni Vera." "Wala akong pakialam," mariing sabi ni Peter. "Kailangan ko siyang makita at makausap. 7 taon ako naghintay. Sa tingin mo, may makakapigil pa sa akin?" Pinigilan pa siya ni Laurang pumasok pero wala rin talaga itong nagawa. Sinundan niya ito papasok ng bahay. Pagpasok nila sa sala, natigilan si Peter sa kanyang kinatatayuan. Doon sa sofa, nakaupo si Vera. Nanlalaki ang mga mata nito sa gulat habang nakatingin sa kanya. At sa tabi nito ay isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Hindi siya makapaniwala, nakahawig niya ang batang iyon. Bago pa siya makapagsalita, tumayo ang bata at tumakbo papunta sa kanya. Ipinulupot nito ang mga braso sa kanya. "Daddy?" Naninikip ang dibdib ni Peter at yumuko siya habang nakatingin sa bata. Sigurado si Peter, alam niyang sa kanya ang batang nasa harap niya. "Vera!" bulong ni Peter at nanginginig ang boses. "Siya ba? Atin ba siya?" "Oo," mahinang sabi ni Vera. Halos hindi na marinig ang boses. Patrick ang pangalan niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Sa lahat ng mga taon na yon, itinago ni Vera si Patrick sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang anak nila at umiyak ng umiyak. Panay ang paghingi ng kanyang tawad. "Lumabas muna tayo, Peter. Kailangan nating mag-usap," sabi ni Vera nang makatulog na si Patrick. "Laura, saglit lang. Ikaw munang bahala kay Patrick." Sinundan ni Peter si Vera sa likod bahay. Hindi siya makapagsalita noong una. Nararamdaman niya ang pagtulo ng mga luha at dinadama ang katotohanan na may anak sila ni Vera. Napabuntong hiningang asawa niya. "Nang umalis ako, hindi ko alam na buntis pala ako. Mahirap sa akin ang magbuntis pero milagro na may nabuo tayong 2. Pero para sa akin, hiwalay na tayo kaya pinili ko na lang hindi sabihin. Sinaktan mo ko at tinaboy. Ako ang asawa mo kaya hindi ko matanggap yon." "Pero, bakit hindi ka bumalik sa akin, Vera?" Sa wakas ay nagtanong si Peter. "Bakit hindi mo sinabi sa akin nung nalaman mong buntis ka? Hinanap kita. Dapat bumalik ka. Hindi ko alam na may anak tayo." Napabuntong hininga ulit si Vera. "Nang mabuntis ako, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ang pagbubuntis kay Patrick. Sinabi sa akin ng doktor na delikado para sa aming 2 kapag itinuloy ko. Premature kong ipinanganak si Patrick at nakoma ako ng 3 buwan sa ospital. Mabuti na lang inilaban ko kaya may Patrick ako ngayon. Hindi ko na kayang magkaroon ng anak ulit dahil tinanggal na ang matres ko." Mas lalong tumulo ang mga luha ni Peter. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Wala ako sa tabi mo sa lahat ng mga pinagdaanan yung mag-ina. Hindi ko man lang nasubaybayan ang anak ko habang lumalaki. Hindi ko man lang nasaksihan ang unang niyang paglalakad, unang pagsasalita. Alam ko may kasalanan ako, pero bakit ganito ang parusa, Vera? Pinunasan ni Vera ang mga luha sa pisngi. "Hindi ko kaya, Peter. Hindi ko kayang bumalik sa taong may inaalalang iba. Hindi na ako makakabalik sa buhay na parang pinagtatabuyan lang ako."
Napakuyom ang mga kamay ni Peter sa kanyang tagiliran. Mahal pa rin kita at nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Asawa mo pa rin ako at gusto kong maging pamilya ulit tayo. Hindi mo kailangang palakihin si Patrick ng mag-isa. Magagawa natin to ng magkasama. Umiling si Vera at halata sa mga mata niya ang sakit. Natatakot na akong bumalik sa'yo. Inabot ni Peter si Vera at hinila palapit. Hindi ako susuko sa'yo, Vera. Hindi kita pababayaan. Ako pa rin ang asawa mo at ipaglalaban kita. Tuluyang napahikbi si Vera nang gumanti ito ng yakap sa kanya para ulit naramdaman ni Peter ang isang tahanan. Sa pagkakataong yon, hindi niya nahahayaang mawala sa kanya ang mag-ina niya. Dahil bumalik na si Vera, binasted na nito ang manliligaw sa Italy. Hindi rin naman big deal dahil bago pa lang yon. Tinatawanan niya na lang ang kanyang asawa dahil bumalik sa Pilipinas nang may feelings pa sa kanya. Hindi na tuloy muling nakabalik sa ibang bansa. At muli, nakita ni Peter ang sarili sa harap ng altar. Naghihintay sa pagpasok ni Vera. Gusto niya itong pakasalan muli. Ulitin ang mga pangako nila sa isa't isa noon. Napangiti si Peter nang makita si Patrick na kanilang ring bearer sa kasal. At nang pumasok si Vera sa malaking pintuan ng simbahan, lumakas ang tibok ng puso ni Peter. Sa wakas, may ihaharap niya muli sa Diyos ang babaeng pinakamamahal niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig at pamilya ay nararapat na ipaglaban kahit na sa sobrang dami ng mga paghihirap. Gusto rin iparating ng kwento ni na Peter at Vera na minsan ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal ay hindi ang bumitiw, ngunit ang pag-aaral na magsimulang muli. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.